Ayoko nang bumalik. Ang pag-iyak ng isang propesor mula sa Harvard dahil sa hindi inaasahang pagtrato ng mga Pilipino. Tunay nga bang matatanggap kami ng bansang ito? Malalim na nakasandal si Edward Lawson sa upuan ng eroplano habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana. Bilang isang propesor ng developmental psychology sa Harvard University, mataas ang pagkilala sa kanya bilang mananaliksik at guro. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Ang kanyang asawang si Marian ay isang abogadong dalubhasa sa mga karapatang pantao, na laging seryosong humaharap sa mga diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At ang kanilang pinakamamahal na anak na si Lucas, isang 16 na taong gulang na binatilyo, ay nakatali sa wheelchair dahil sa congenital spinal cord injury. Si Lucas ay may masayahing personalidad at puno ng kuryosidad. Labis niyang kinahihiligan ang mga anime at video games. Ang makita ng personal ang malawak na tanawin at kultura ng Pilipinas na madalas niyang nakikita sa screen ay matagal na niyang pangarap at pangarap din ng kanyang mga magulang na matupad ito para sa kanya. Sakto naman, ang International Psychology Conference ay gaganapin sa Maynila. Kaya nagdesisyon si Edward na isama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Bagamat may opisyal na dahilan bilang trabaho, ang tunay niyang motibo ay tuparin ang pangarap ni Lucas. Talaga bang makakapunta tayo sa Pilipinas? Tanong ng anak habang nalalaki ang nagniningning na mga mata. Tumango si Edward ng nakangiti, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi maalis ang anino ng pangamba. Gusto niyang tuparin ang pangarap nito, pero paano kung ang realidad ay malupit? Kahit sa loob ng Amerika, nakaranas na si Lucas ng hindi mabilang na diskriminasyon at abala. Ang mga istasyon ng tren, kahit may elevator, ay madalas sira. Ang mga UC toilet ay madalas hindi magamit. Ang simpleng paggalaw gamit ang wheelchair ay umaani ng malamig na tingin mula sa paligid, at minsan ay tila ipinaparamdam sa kanya na isa siyang pabigat. Kung sa Amerika ay ganito na ang sitwasyon, paano pa kaya sa isang banyagang bansa tulad ng Pilipinas? Talaga bang magiging payapa ang pananatili ni Lucas doon? Ang pagdududang ito ay mabigat na nakadagan sa puso ni Edward. Sa kabilang banda, bagamat nauunawaan ni Marian ang pangamba ng asawa, pinili niyang tumingin sa positibong hinaharap. Dahil siya ay isang babaeng nakipaglaban sa mga isyu ng diskriminasyon sa korte, alam niya ang sakit na dulot ng prehuwisyo at kawalan ng pangunawa. Ngunit masigit pa sa sakit na yon, ang nagtutulak sa kanya ay ang mga nagniningning na mata ni Lucas. Balang araw, gusto kong makita ang Pilipinas, ang mga lugar na naging inspirasyon sa mga laro at palabas, tuwing sinasabi ito ng anak, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kaya naman, kahit mahirap, gusto niyang dalhin ito doon. Bago umalis, paulit-ulit na binasa ni Edward ang mga research paper at materyales tungkol sa Pilipinas sa kanyang opisina. Nakasulat sa mga dokumento na ang Pilipinas ay kilala sa kultura ng malasakit at pagiging mainit sa mga bisita, ngunit hindi niya ito lubos na mapaniwalaan. Totoo kaya ito? Baka naman pambobola lang o para sa turismo lang. Baka ang malasakit na sinasabi nila ay sa salita lamang at iba ang realidad. Ang mahabang karanasan ay nagbigay sa kanya ng pag-ingat. Kinabukasan, lumipad ang pamilya Lawson mula Boston patungo sa mahabang biyahe papuntang Pilipinas. Sa kabila ng kaba sa dibdib, habang pinagmamasdan ang ngiti ni Lucas, tahimik na binuo ni Edward ang kanyang desisyon. Hindi nagtagal, tumunog ang anunsyo ng pag-alis at dahan-dahang gumalaw ang eroplano. Hindi inalis ni Lucas ang tingin sa bintana at napasigaw sa tuwa, "Dad, pagdating sa Pilipinas, punta tayo sa Intramuros at Iyaha. Tapos mag-ikot tayo sa mga lugar na sikat sa anime at games." Nang marinig ang inosenteng boses ng anak, isang komplikadong ngiti ang sumilay sa mukha ni Edward. Sa isang banda, gusto niyang tuparin ang pangarap nito, sa kabilang banda, natatakot siya na baka mag-iwan ito ng masakit na alaala. Ang takot na ito ay namuo sa kanyang puso. Marahang hinawakan ni Marian ang kamay ng asawa. "Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging magandang biyahe ito." Maikli man ang kanyang mga salita, puno ito ng lakas. Sa sandaling tumagos ang eroplano sa mga ulap, tila may sinag ng pag-asa na tumanglaw sa puso ni Edward. Sa gayon nagsimula ang paglalakbay ng pamilya Lawson sa Pilipinas. Matagal na silang hindi nakapag-ibang bansa bilang pamilya, at ito ang una nilang pagkakataon sa Asya. Hindi nila inakala na ang biyaheng ito ay yayanig sa kanilang pananaw sa buhay. Nang tumapak sila sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport,
nanlaki ang mga mata ni na Edward sa gulat. Malawak ang daanan, walang mataas na hakbang sa sahig, at malinaw ang mga signage. Kahit maraming tao, nakakamanghang may kaayusan. Okay ka lang ba, Lucas? Tanong ni Marian sa anak. Opo, very smooth po, sagot ni Lucas na may malapad na ngiti. Kahit naka-wheelchair, wala siyang naging problema. Gaya ng sabi niya, mula pagbaba ng eroplano, sa immigration, hanggang sa pagkuha ng bagahe, wala silang naging harang na matataas na steps o makikitid na daan. Ang mas nakakagulat ay ang pakikitungo ng mga staff. Isang airport staff ang nakapansin sa pamilya Lawson at lumapit na may natural na ngiti. Welcome po sa Pilipinas. Kamusta po ang biyahe? May maitutulong po ba ako? Wala kang mararamdamang pamimilit o labis na espesyal na trato sa kanyang boses, kundi isang purong pag-aalala kung mayroon silang problema. Hindi makapagsalita si Edward. Sa Amerika, madalas siyang makaranas ng tutulungan kita na may halong pagmamataas o di kaya ay nagkukunwaring walang pakialam. Pero dito, ibang-iba. Tumugma ang staff sa level ng mata ni Lucas nang siya ay lumuhod at direktang kinausap ang bata. May rampa po tayo dyan sa unahan kung kailangan nyo. Malapit din po ang sir kung gusto nyong gumamit. Hatid ko po kayo. Bawat salita ay nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa kapanatagan ni Lucas. Medyo nahiya si Lucas pero malinaw na sumagot, salamat po, pero okay lang ako ngayon. Masayang tumango ang staff, sige po, enjoy your trip. Kung may kailangan kayo, sabihan nyo lang kami. Sa panonood sa natural na usapang ito, nakaramdam si Edward ng munting gulat sa kanyang puso. Ginalang nila ang kagustuhan ng anak ko at trinato siya bilang isang normal na tao. Noon, si Lucas ay alinman sa sobrang pinakikialaman o tuluyang binabaliwala. Pero ngayon, mukhang naramdaman niyang tunay siyang iginagalang. Bilang ama, wala nang mas higit na nakapagpapasaya sa kanya kaysa rito. Habang papunta sa lobby matapos kunin ang bagahe, lumingon si Lucas at masiglang sinabi, Dad, mukhang okay dito ah. Ang ngiting iyon ay may ningning na matagal nang hindi nakikita ni Edward. Ganoon din ang naramdaman ni Marian. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at bumulong, sabi ko sayo, di ba? Magiging magandang biyahe ito. Hindi sumagot si Edward, tahimik lang na tumango. Naramdaman niyang unti-unting natutunaw ang malalim na pagdududa sa kanyang puso. Sa gayon, tumapak ang pamilya Lawson mula sa airport patungo sa mga kalsada ng Maynila. Hindi lang ito simula ng pamamasyal, kundi ang kanilang unang pagtatagpo sa accessibility ng puso na ipinapakita ng lugar na ito. Pagkatawid sa arrival hall at paghinto sa ilalim ng sign ng Airport Transfer Service, muling yakap ni Edward ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Mula rito, ipagkakatiwala na nila ang sarili sa sistema ng transportasyon ng lungsod. Mga hindi pamilyar na ruta, hindi sanay na anunsyo, at dagsa ng tao, kahit sinasabi ng isip niya na ayos lang, hindi maalis ng katawan niya ang pagiging alerto. Dad, parang nandoon yung elevator o masiglang turo ni Lucas sa ECU sign na gumagabay sa kanila. Marahang ipinatong ni Marian ang kamay sa balikat ng anak. Huwag tayong magmadali, dahan-dahan lang tayo. May ilang nakapila sa harap ng elevator. Isang lalaking nakabarong ang lumingon, at nang makita sila, agad na pinindot at hinawakan ang open button ng elevator, hinihintay silang makapasok. Wala siyang sinabi, senyas lang ng mata na, pasok kayo. Ang natural na kilos na yon ay tumagos sa puso nila. Pagdating sa sakayan ng tren, nakita nila ang dilaw na tactile paving na tuwid na nakalatag. Pagkakita pa lang ng security guard kay Lucas, mabilis itong lumapit. Magandang araw po, sir, ma'am. I-check ko lang po kung kailangan nyo ng assistance. May portable RAM po tayo kung kailangan. Lumuhod ang guard para magpantay sa tingin ni Lucas. Kalmado ang boses at bawat kilos ay may kasamang paalam. Sige po, aalalayan ko po kayo. Dahan-dahan lang po tayo. Nang sumagot si Lucas ng opo, salamat, tumango ang guard. Okay, tutulak ko na po. Hihinto po tayo sandali. May konting lubak po, aalog ng konti ha. Alam ni Edward kung gaano nakakabawas ng takot ang ganitong mga abiso. Sa Amerika, madalas niyang makita na basta nalang hinahablot ang likod ng wheelchair dahil sa kabutihang loob na nagreresulta sa pagkagulat at pagpikit ni Lucas sa takot. Ngayon, maamo ang mukha ng anak, naramdaman ni Edward na natutunaw ang tensyon sa loob niya.
Pagkatawid sa rampa, bahagyang yumuko ang guard at sinabing, "Ingat po kayo," bago sila iniwan. Nagpasalamat ang pamilya Lawson at sumama sa mga naghihintay sa malawak na platform. Sa sandaling iyon, may lumabas na anunsyo sa screen, "Due to technical issues, expect delays." Ang hangin ng pagkabalisa ay kumalat mula sa isang dulo ng platform. Nanikip ang lalamunan ni Edward. Kapag kulang sa impormasyon, agad na natataranta ang tao. Ito ay karanasan niya bilang mananaliksik at bilang ama ng naka-wheelchair. Habang nakatunganga sa screen, isang matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo sa tabi ang masiglang kumausap sa kanya. "Saan po kayo pupunta?" Kung papuntang EEC o Makati kayo, mas mabilis kung mag-grab o taxi na lang kayo dito sa exit na to. Habang nagpapaliwanag si Edward, natural na lumuhod ang matanda paharap kay Lucas. "Hello iho. First time mo sa Pilipinas? Maraming magagandang mall at park sa EEC, gaya ng inaasahan mo. Enjoy ka ha." Hindi nagtagal, napalitan ng ngiti ang kaba ni Lucas. "Salamat po. Gusto ko pong makita yung mga Gundam at anime figures." Nakipag-usap sandali ang matanda sa guard at inabutan sila ng simpleng mapa na may English. Nakalagay dyan kung saan ang elevator at ECC. Kung maligaw kayo, magtanong lang kayo sa paligid. Siguradong may tutulong sa inyo para magawa ng paraan. Ang mga salitang iyon ay hindi parang nagtuturo ng direksyon, kundi parang nagtuturo kung paano mabuhay sa lungsod na ito. Dumating ang tren, bumukas ang pinto. Inilatag ng guard ang rampa. Ang mga nakapilang pasahero ay natural na nahati sa gilid, walang tulakan, walang titigan, umatras lang ng kaunti para magbigay ng daan. Ang tahimik na pagkakaunawaang ito ay naglinis sa hangin ng platform. "Maraming salamat," yumuko si Marian. Isang dalaga ang umiti, "Walang anuman po, take your time." Pagpasok sa designated use area sa loob ng tren, isang estudyante ang tumayo at itinabi ang kanyang gamit. Tumango lang ito at binalik ang tingin sa cellphone. Walang pagpapakilala, walang pangalan, pero damang-dama ang puso. Tinawag itong anonymous kindness ni Edward sa kanyang isip. Tumulog ang buzzer at umandar ang tren ng maayos. Ang tanawin ng mga bubong ng bahay sa labas ay sunod-sunod na dumaan. Ang ingay ng riles, ang sarado ng pinto, ang tono ng anunsyo, ang mga tunog ng lungsod ay naging musika sa kanilang pandinig. "Dad, hindi masyadong magalaw, hindi nakakatakot," bulong ni Lucas. "Mabuti naman," sagot ni Edward sa boses na mas malalim kaysa inaasahan, parang may natunaw na yelo sa puso niya. Isang bata sa kabilang upuan ang pasulyap-sulyap sa wheelchair ni Lucas. Nagkatinginan sila ng ina nito at marahang umiling ang ina, ang kuryosidad ay binalot ng respeto, at mabilis na bumalik ang tingin sa bintana. Hindi pinipigilan, hindi rin ipinipilit, pagmamasid lang. Sa ganito lang, parang naging mas malambot ang mundo. Narelax ang balikat ni Edward. Sa susunod na istasyon, nakita niyang may nakaabang na guard sa likod ng pinto. Bago bumukas ang pinto, tumango ito at nagsalita sa radyo, "Papunta na dyan, assist sa ramp. Dahan-dahan lang. Salita muna bago kilos." Ang pagkakasunod-sunod na ito ay napakalaki ng naitutulong sa kapanatagan. Hindi ito issue ng pasilidad kundi ng pag-aalaga. Sprites at hardware, kapag wala ang isa, hindi mabubuo ang ligtas na karanasan. Napatingin si Lucas sa espasyo sa paanan niya at napangiti. "Talagang may lugar kung saan hindi ako makakatama ng tao," bulong niya. Ang takot na maging pabigat ay nabawasan. Tumango si Edward at hinawakan ni Marian ang dulo ng daliri ng anak. Pagdating sa transfer station, sa gitna ng maraming tao, ang mga arrow signs ay umagapay sa kanila. English at icons, mabilis na intindihan, nabawasan ang bilis ng tibok ng puso. Nakita rin ang icon ng toilet. "Check natin ang SIR, yaya ni Marian." Nag-isip si Lucas at tumango, "Para alam ko kung nasaan," pampakalma. Malaki ang pinto na may USU sign. Malawak ang loob, nasa tamang taas ang flush at emergency button. Hindi na nagsalita si Edward. Pero malinaw sa isip niya, may impormasyon, may pagpipilian, at nakaka-adjust sa bilis ng tao. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagbabalik ng kagustuhang lumabas ng bahay. Pagbalik sa hallway, biglang sumulpot ang matandang lalaki kanina. "Oh, nahanap niyo ba?" Nagpasalamat si Edward. Kumaway ang matanda at tumawa, natural lang na magtulungan pag may nahihirapan. "Enjoy your trip." Sa pagpapaalam, tinignan niya si Lucas sa mata.
Sa susunod, baka ikaw naman ang maging tour guide ha? Nahiyang tumango si Lucas, opo, promise. Sa kabilang platform, may nag-aabang ulit na guard. Sige po, tulak ko na. Hinto muna. Ang wheelchair ay dahan-dahang ginabayan sa rampa papasok ng tren. Bawat galaw ay may kasamang salita at kumpirmasyon. Hindi na pumipikit si Lucas, nakatingin na siya sa harap, mukha ng taong kayang pumunta kahit saan gamit ang sariling desisyon. Isang lalaking katabi ang bumulong kay Edward, papuntang Yis ba kayo? Mga 0 minutes na lang yan. May guard din sa bababaan nyo. Salamat, paano nyo nalaman? May logo ng sikat na anime ang shirt ng anak nyo, siguradong doon ang punta nyo sa anime store. Nagkangitian ang tatlo. Sa simpleng usapan, narinig niya ang pagbabago ng syudad mula sa pagiging estranghero patungo sa pagiging komunidad. Hindi nagtagal, narinig ang anunsyo, next station, Ayala Bici. Please mind the gap. Ang mga salitang iiisi ay namukadkad sa puso ni Lucas. Napakuyom ang maliliit niyang kamao sa tuhod sa tuwa. Pinatong ni Marian ang kamay sa balikat ng anak. Senyas naman ng mata ni Edward, tara na. Sa pagbukas ng pinto, naglatag ulit ng rampa ang guard. Ang makukulay na billboard at amoy ng syudad ay sumalubong sa kanila. Tulak ko na po, may lubak, dahan-dahan lang. Pagkatawid sa rampa, huminga ng malalim si Lucas. Hindi ito buntong hininga ng takot, kundi paghinga para namnamin ang hangin at i-enjoy ang susunod na sandali. Naisip ni Edward na hinding-hindi niya makakalimutan ang tunog na yon. Ito ang tunog ng pagtapak sa isang lipunan na hindi napipilit sa anak niya na gawin ang hindi nito kaya, kundi umiiral para magawa nito ang gusto niya. Ito ang tunog ng katiyakan na nakatayo sila sa isang lugar kung saan hindi sila sobrang umaasa sa awa, pero tiyak na sinusuportahan ng malasakit ng iba. Sa daan palabas, isang magkasintahan ang mabilis na tumabi sa pader, at ang pamilya sa harap ay natural na nagbigay ng daan. Walang inakilos, nilalagay lang nila ang iba sa sulok ng kanilang paningin. Ang urban manners ay marahil ibang tawag sa habit, at ang magandang habit ay tahimik na gumagana. Paglabas ng istasyon, ang Yeo High Street ay kumislap sa kanilang pisngi. Ang mga neon lights ay matingkad kahit sa hapon. Ang mga character sa billboard ay tila kumakaway. Namula ang pisngi ni Lucas sa excitement. Dad, let's go! Nakangiting tumango si Edward at pumalakpak si Marian. Ang mga tao sa kalsada ay may kanya-kanyang estilo at ramdam ang malaya at masayang atmosfera. Wow, para talagang anime city, manghang sabi ni Lucas habang nakasakay sa wheelchair. Nakangiti si Marian habang si Edward ay pigil hiningang nakatingin sa anak. Kailan ba huling nagpakita ng ganitong purong emosyon si Lucas? Sa kabilang ibayo ay ang malaking tindahan na sikat sa anime merchandise. Sinundan nila ang elevator sign at nakita ang rampa at automatic door na walang problema sa wheelchair. Welcome po, bati ng masayahing staff. Bahagya itong yumuko bilang paggalang. Pagkatapos, natural itong lumuhod para magpantay kay Lucas at nakangiting nagtanong, anong anime ang hinahanap mo, sir? Gusto ko po makita yung figure ng karakter na to, pinakita ni Lucas ang note niya. Agad tumango ang staff. Ay sakto, may bagong dating yan. Tara, samahan kita. Sa salitang iyon, lumiwanag ang mukha ni Lucas. Hindi pinilit ng staff na ako nakukuha, kundi ginalang siya bilang customer. Ang natural na kilos na ito ay muling ikinagulat ni Edward. Pag-akyat sa elevator, nandoon sa glass case ang hinahangad na karakter. Perpektong buhok, detalyadong disenyo. Inabot ni Lucas ang kamay sa salamin. Totoo nga. Ito yung lagi kong tinitignan sa internet. Nang sabihin ng staff na may stock sila at pwedeng bilhin, nag-alinlangan si Lucas at lumingon kay Edward. Dad, pwede ba? Ang boses na yon ay parang noong bata pa siya na nagpapabili ng laruan. Dahan-dahang tumango si Edward. Naman, Lucas. Nandito tayo para sa pangarap mo. Pagkabayad, maingat na inabot ng staff ang paper bag. Medyo mabigat po to, kaya dinoble ko yung bag para madaling hawakan. Ang munting malasakit ay nagpainit lalo sa puso ng bata. Paglabas ng tindahan, dumaan sila sa isang maliit na milk tea shop sa eskinita. Doon, nakaranas ulit sila ng di inaasahan. Maliit ang loob, makipot ang pagitan ng mga mesa. Pero pagpasok nila, isang grupo ng mga estudyante ang natural na umusog para magbigay ng daan sa wheelchair.
Dito po kayo, mas maluwag dito, nahihiyang ngiti ng isa. Gulat na sumagot si Lucas, salamat. Habang iniinom ang authentic pearl milk tea sa tabi ng bintana, na kumikinang na parang kulay ng pagpapala, bumulong si Lucas habang kagat ang straw, hindi ako nakakaabala. Sa halip, lahat sila natural na tumutulong. Ang mga salitang iyon ay nagpaluha kay Marian. Noon, laging nakayuko ang anak at nagsasabing sorry, abala ako, pero ngayon, nakataas na ang noo nito. Ang itsurang ito ay higit pa sa anumang regalo para sa isang ina. Ganon din si Edward, bilang mananaliksik, sinusuri niya ito, pero bilang ama, punong-puno siya ng emosyon. Sa Pilipinas, hindi gagawin ako para sayo ang kultura, kundi sabay tayong mag-enjoy. Naintindihan niya ito hindi sa teorya kundi sa pakiramdam. Ang Hiya at Maynila ay hindi lang tourist spots. Para kay Lucas, naging lugar ito kung saan siya tanggap. Para kay Edward, naging lugar ito ng pagkatuto tungkol sa init ng tao. Nang dumating ang takip-silim at lumiwanag ang neon lights, tumawa si Lucas mula sa puso, Dad, buti na lang pumunta tayo dito. Sa isip ni Edward, sumagot siya, hindi, Lucas. Kami ang dapat magpasalamat na dinala mo kami dito. Kinabukasan ng conference presentation, inimbita si Edward ng kasamahang researcher na bumisita sa isang high school sa Quezon City. Kilala ang paaralang ito sa international exchange programs. Pagpasok sa gate, bumungad ang bagong gawang wheelchair ramp. Malawak na hallway, tactile paving, at masayang boses ng mga estudyante. Sa gitna ng gulat, bumalik ang kaba ni Edward. Okay lang ba talagang dalhin ko ang anak ko dito? Pero nawala ang kaba sa lobby pa lang. Hello po! Welcome to the Philippines! Bati ng mga nakangiting high school students. Nakauniporme sila at natural na pinalibutan si Lucas, lumuhod para magpantay ang tingin at nagpakilala. Ako si Mark. Medyo mahirap ang Tagalog pero mag-i-English ako ng dahan-dahan, kaya relax ka lang, masigla niyang sabi habang nakatingin sa mata ni Lucas. Kahit kabado, naglakas loob si Lucas, Hi, I'm Lucas. Nice to meet you. Tumango ng malakas si Mark, Nice to meet you too, Lucas. Nagtawanan ang lahat at gumaan ang paligid. Pagpasok sa classroom, nakasulat sa blackboard gamit ang makukulay na chalk, Welcome Lucas. Sa mesa ay may mga card at kahon ng regalo. Nanlaki ang mata ni Lucas. Para sa akin ba to? Nung nalaman naming darating ka, nagtulungan kami magprepare, sagot ni Mark. Naluha si Lucas. Sa exchange session, sunod-sunod ang tanong, anong pinagkaiba ng school sa Vika at dito? Anong anime ang gusto mo? Anong dream mo? Isa-isang sumagot si Lucas. Sa VS, uwi agad pagkatapos ng klase pero dito may mga club activities, mukhang masaya. Favorite ko ang Attack on Titan, sa games naman Zelda. Balang araw, gusto kong gumawa ng mundo kung saan makakagalaw ng maayos ang mga naka-wheelchair. Nagniningning ang mata ng mga estudyante. Zelda, sigaw ng ilan. Pinakita ng isa ang cellphone niya, naglalaro din ako niyan. Napatawa si Lucas. Isang babaeng estudyante ang mainit na nagtanong, Lucas, kung okay lang, ano ang pakiramdam ng naka-wheelchair? Matapos ang sandaling katahimikan, seryosong sumagot si Lucas, sa totoo lang, minsan mahirap. Gaya ng mga lubak o tingin ng tao. Pero yung ganitong kinakausap ako ng normal, sobrang saya ko talaga. Tumahimik ang buong klase, tapos ay nagpalakpakan ng malakas. Ang makita ni Edward at Marian na hindi trinato ang anak bilang espesyal na kaso kundi tinanggap bilang kabarkada ay labis na nakakaantig. Break time. Tinuro ni Mark ang wheelchair, gusto mo bang mag-tour sa campus? Pwede ba? Naman. Habang naglalakad, natural na sumabay ang ibang estudyante sa bilis ng wheelchair. Walang namilit na tulungan kita, basta lang sila tumatawa at naglalakad kasama niya. Ito ang tunay na kahulugan ng i-inclusion. May gumulong na bola ng basketball. Sigaw ng isa, Lucas, kirlay mo mag-shoot. Inabot ni Mark ang bola at nagdemo. Ganito, itulak mo lang. Buong lakas na itinulak ni Lucas ang bola. Himalang pumasok ito sa ring. Nice shot, sigaw ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucas na hindi siya walang kakayahan, kundi isang kasamang pwedeng makipaglaro. Sa pag-alis, ayaw pa siyang paalisin ng mga estudyante. Balik ka ha. Masaya kaming naging friend ka namin. Salamat sa pagpunta sa Pilipinas.
Tumulo ang luha ni Lucas. Hindi ko akalaing tatanggapin ako ng ganito, sabi niya. Tumango ng malakas si Edward. Ang Pilipinas ay hindi lang lugar ng bakasyon, ito ay naging liwanag na tumanglaw sa hinaharap ng anak niya. Ang ngiti ni Mark at init ng mga estudyante ay naging yaman ng pamilya Lawson. Lumipas ang mga araw, lalong sumigla si Lucas. Sa hotel, binabasa niya ang biniling magazine at paulit-ulit na sinasabing, gusto ko nang makita ulit sina Mark at ang mga kaklase niya. Tuwing naririnig ito ni Edward, umiinit ang puso niya. Dati, ang mga pangarap ng anak ay parang hiwalay sa realidad. Pero pagdating sa Pilipinas, nagbago si Lucas. Nagkaroon siya ng determinasyon na gamitin ang sariling paa, o gulong, patungo sa hinaharap. Dad, gusto kong mag-aral ng Tagalog. Gusto kong makausap pa sina Mark ng mas madalas. Nang sabihin ito ni Lucas, pumikit si Edward at tumango. Hindi bilang researcher kundi bilang ama, matagal na niyang hindi nakita ang ganitong ningning sa mata ng anak. Kinabukasan, pumunta sila sa Rizal Park, Luneta. Malawak ang daanan, walang mataas na steps, malayang nakakagalaw ang wheelchair. Namangha si Edward sa ayos ng pasilidad. Mabilis na gumulong si Lucas sa rampa, aliw na aliw sa paligid. Ang mga lolo at lola sa bench, ang mga pamilyang naglalaro, lahat ay natural na ngumingiti sa kanya. Lumuwag ang dibdib niya. Mom, tignan mo, walang tumitingin sa akin ng masama, nanginginig ang boses ni Lucas. Hinawakan ni Marian ang balikat ng anak. Dito, tanggap ka nila kung ano ka. Naalala ni Edward ang sabi ng kasamahan, hindi lipunan ang nagbabago sa tao, kundi ang kapaligirang tumatanggap sa tao ang nagpapalaya sa puso nito. Ang karanasan nila rito ang patunay. Pagkatapos mamasyal, nakatanggap ng message galing kay Mark, Lucas, video call tayo kasama ng tropa next time. Lumiwanag ang mukha ni Lucas. Dad. Hindi na ako nag-iisa. Pakiramdam ni Edward ay napuno ng init ang dibdib niya. Sa Amerika, laging takot si Lucas na makaabala o ayawan. Pero ngayon, nagpaplano na siya ng future meetings at pag-aaral. Sa pagtatapos ng biyahe, nagdesisyon silang pumunta sa isang sikat na tourist spot, Intramuros. Weekend noon kaya maraming tao, pero nakangiting sabi ni Lucas, kaya to. Dati, ayaw niya sa mataong lugar, pero ngayon siya pa ang nagyaya. Naluha sina Edward at Marian. Pero sa totoo lang, mahirap ang wheelchair sa cobblestones. Makipot na daan, batong kalsada, bigla ang lubak. Tulak-tulak ni na Edward ang wheelchair habang nag-ingat si Marian sa mga tao. Sabi ni Lucas, sorry, pabigat ako. Biglang may lumapit na couple na nagpipicture taking. Okay lang po kayo. May lubak dyan, need help. Masaya silang lumapit at lumuhod. Salamat, pero nag-alinlangan si Edward. Hindi po namin kayo pipilitin, sabi ng couple. Pero kung okay lang sa inyo, pwede naming buhatin ng konti ang wheelchair. Walang halong pamimilit, puno ng respeto. Tumango si Lucas. Sigpo, 1, 2, 3. Inabisuhan nila bawat galaw. Ang galing. Hindi nakakatakot, tuwang sabi ni Lucas. Tumawa rin ang couple. Nice. Kung may kailangan pa kayo, tawag lang kayo. Naramdaman ni Marian ang init sa puso niya. Bilang human rights lawyer, ang respeto sa dignidad ang pinakamahalaga sa kanya. Ang makita ang mga ordinaryong Pilipino na natural na ginagawa ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na inspirasyon. Sa ibang pagkakataon, isang batang lalaki ang nagtanong sa ina habang nakatingin sa wheelchair ni Lucas. Ano yan, ma? Sagot ng ina sa malambing na boses, yan ay sasakyan para sa mga taong hindi makalakad ng maayos. Ang cool, di ba? Walang pag-aalinlangang sumagot ang bata, ang cool. Napakurap si Lucas at nahihiyang ngumiti. Napaluha si Edward. Hindi trinato ang anak niya bilang kawawa, kundi cool. Bilang ama, ito ang pinakamasayang sandali. Pauwi noong araw na yon, tahimik na sinabi ni Lucas, Dad, Mom, pwede na ba akong hindi mag-isip na pabigat ako? Agad sumagot si Marian, naman, Lucas. Hindi ka pabigat. Ang mga taong nakilala natin ngayon ang patunay niyan. Tumango si Edward, tama. Natural kang tinanggap ng bansang ito. Kaya taas no ka. Nang gabi yon, habang nakatingin sa night view ng Maynila, huminga ng malalim si Edward. Ang takot at pag-iingat bago pumunta sa Pilipinas ay naglaho na. Ang pumalit ay tiwala at pasasalamat.
Pinalaya ng mga Pilipino ang puso ni Lucas, bulong niya habang pinagmamasdan ang tulog na anak. Bago umuwi, bumisita ulit sila sa high school ni Mark. Gusto nilang kumpirmahin ang pagkakaibigang nabuo. Pagkakita pa lang ni Mark kay Lucas sa gate, tumakbo ito. Salamat at nakapunta kayo. May gusto akong ibigay sa'yo. Inabot niya ang notebook na may nakasulat na friendship book. Puno ito ng messages ng mga kaklase. Balik ka sa Pilipinas ha, mag-night market tayo next time, mag-aaral ako ng English, chat tayo. Sa dami ng emosyon sa makukulay na sulat, napaiyak si Lucas. Salamat. Babalik ako, promise babalik ako sa Pilipinas. Promise yan. Kamayan sila ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nabuo ang ugnayang higit pa sa wika. Nang gabing iyon sa hotel, sinabi ni Edward, bago tayo pumunta dito, puno ako ng takot. Mapoprotektahan ko ba si Lucas? Tatanggapin ba kami dito? Pero mali ako. Ang nakita ko dito ay higit pa sa pasilidad, ito ay ang accessibility ng puso. Tumango si Marian. Higit sa batas at sistema, ang malasakit ng tao ang humuhubog sa lipunang ito. Natutunan ko iyan ulit. Kinabukasan, papuntang departure area ng NA, maraming Pilipino ang natural na nagbigay daan at kumaway sa kanila. Ang hindi pilit na kabaitan ay bumalot sa kanila hanggang sa huli. Sa harap ng boarding gate, bumulong si Lucas, Dad, Mom, gusto kong mag-aral sa Pilipinas balang araw. At gusto kong gumawa ng mundo kung saan ang mga naka-wheelchair ay makakapamuhay ng payapa sa kahit anong bansa. Nagkatinginan sina Edward at Marian at tumango. Lucas, matutupad ang pangarap mo. Simula ngayon, yan ang bagong pangako ng pamilya natin. Habang tumatakbo ang eroplano sa runway, lumiliit ang tanawin ng Maynila sa bintana. Doon naiwan ang mga pagtatagpo na nagbago ng kanilang buhay at mga alaalang walang katumbas. Ang pangako ng muling pagkikita kay Mark ay nananatiling mainit sa puso ni Lucas, ito ang magsisilbing gabay at tapang niya patungo sa hinaharap. Ang panahon ng pamilya Lawson sa Pilipinas ay hindi lang bakasyon. Ito ay malalim na paglalakbay ng pagkatuto, nagtatanong kung posible bang magkaintindihan ang mga tao sa kabila ng lahi o kapansanan. Dahil sa wheelchair, laging may pasan na bigat si Lucas, takot makaabala, takot sa lubak, kaba sa tingin ng iba, takot sa pagtulong, at lungkot ng pagiging iwanan ng lipunan. Ang mga karanasang iyon ay nagsara ng kanyang puso. Ngunit sa Pilipinas, isa-isang tinunaw ng mga tao ang mga takot na iyon. Ang natural na bati, ang guard na nagtanong ng need help, habang nakaluhod, ang mga high school students na trinato siyang kaibigan at hindi special case, lahat ng ito ay nagsabing hindi ka nag-iisa. Maraming teorya si Edward bilang researcher, pero dito niya naramdaman ang kapangyarihan ng pagiging makatao, ang accessibility ng puso ang pinakamalaking puwersa para baguhin ang lipunan. Bilang abogado, nakita ni Marian na hindi lang batas ang solusyon, kundi ang munting malasakit sa araw-araw. Sigurado siya rito. Kaya nagdesisyon si Lucas. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas at gumawa ng mundong ligtas para sa lahat. Ang pangako kay Mark ang naging ilaw niya. Ano sa tingin niyo? Sa ating araw-araw, ang munting malasakit o simpleng pagbati ay maaaring may kapangyarihang bumago ng buhay ng iba. Pag-alalay sa pinto, pagtulong sa gamit, paghihintay sa elevator, mukhang maliit na bagay, pero sa sandaling iyon, maaaring ito ang pag-asa at tapang para sa iba. At ang kapangyarihang maging mabait ng natural ay nasa puso ninyong lahat. Ang ngiti o malasakit na ibinibigay nyo sa araw-araw ay sapat na para maging liwanag sa mundo. Ang kwento ng pamilya Lawson ay hindi kwento ng espesyal na tao, kundi kwento na kayo mismo ay liwanag na sa buhay ng iba. Hanggang sa muli.